Kakapost ko lang about the rainy day leaks last week. Pero ito, sinubok na nga yung budget namin ngayong month of August. Sabi ko pa naman, carry namin mag-save ng 12,000 for this month. On top dun sa dapat na contribution na 12,000 for the annual responsibilities, which is yung hindi nga namin na itabi nung July. Pero ito, baka magka-deficit pa nga kami for the first time since adjusting to the new budget. So hi, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. And oh my God, ayaw magpaawat ng ulan. So ang daming naging reallocation ng funds na nagaganap sa bahay namin. Buti na lang transparent kami, hindi kagaya ng mga flood control projects ng gobyerno. Huy! Anyway, so ayun na nga. Ano ba itong mga budget reallocation na naganap? First off, we needed to buy some items para sa katahimikan and safety sa household namin. Una, dehumidifier and sampayan combo. Yan. Nahirapan kasi kaming magpatuloy ng mga damit. And Diyos ko, wala na kaming masuot kasi bilang minimalist nga kami, kukunti lang yung mga damit namin. So pag hindi natuyo yung isang linggo, wala naming susuot. Anyway, yung combo ng sampayan and dehumidifier, nag-cost siya ng 8,000 pesos. So lumipad and na-wipe out yung sinking fund namin for this month agad-agad. Kasi magkano lang yun? 9,000 lang yun. So ayan siya. And then, yung second, which is 7,000 pesos, went to a new shoes for my husband. So, yung sapatos niya na ginagamit niya while riding his motorcycle, madulas na. So, dangerous na yun. So, we had to replace it. Buti, medyo may sale kami na abutan dun sa mall. So, nakuha namin yung sapatos with 10% off. May bawas na, pero ayan, quality item. So, hindi naman kami masyadong nag-isip ng matagal dahil need niya yun para makapag-drive siya ng maayos and siya pa naman kasi yung lumalabas for all our errands. So, very important yun for us. So, nilagas niya naman yung lifestyle fund namin dyan for the month. At the rate we're going, may possible deficit kami for this month, which would mean na baka mag-dip kami sa cash reserves namin. Buti na lang din, madalas online yung classes ng kids, so less expenses siya sa baon. Pero we are working on our allocation from now until the 31st to ensure na hindi na siya magne-negative. Yun yung goal, yun yung challenge until the end of the month. So bilang yun yung goal, we have decided na magkakaroon kami ng daily cap spending starting tomorrow. Yan. So ano ba yung daily cap spending namin? That would be 1,000 pesos. Meron naman kasi kaming mga nabili pa na excess na meat na aabot pa siya until Tuesday. So technically wala pa kami masyadong gastos doon. Pero come Wednesday, yun nga, kailangan 1,000 peso lang siya. Imposing na naman tayo ng strict daily max budget. So if masusunod to until the 31st, ang ina-expect ko is around 13 to 15,000 pa. Kung yun yung mangyayari, mark safe ang aming cash reserves. However, may saving grace pa kami for August, the loan side hustle na I have talked about previously in my other video. So dito, sinabi ng husband ko, meron kaming excess of around 10,000 profit. So if that would be the case, hindi namin muna siya ilalagay sa investments kasi yung allocation talaga namin na yun, kung may kinita sa lending, split siya sa half. Half is system recovery fund and then half is going to our global investments. Pero since nga na parang 2 months na kami na walang malagay dun sa aming annual allocations, ito muna yung ipangtatapal namin dun. Yan. So, kasi important din yun dahil next month may event na ulit kami, which is the birthday of my husband. So, kailangan mapondohan ang birthday budget. Grabe no, things will really test you and your resolve. Hindi rin naman talaga natin mapapaghandaan ang lahat ng mga bagay na po pwedeng mangyari. Malit na lang siguro yung problema namin na to kung ikukumpara dun sa mga napagdaanan na namin ng mga panahong hindi pa kami ganito kumita or hindi kami ganito ka-effective mag-budget. Pero groupmates, I hope malagpasan nyo din yung mga challenges ngayong rainy season. Bangon tayo and build ulit if ever man na magastos nyo or magamit nyo yung mga emergency funds nyo or cash reserves. Kasi ang importante is safe tayo and may chance pa tayo para mag-rebuild. Hindi siya madali pero posible. And that's the update for today, groupmates. See you on the next one.